May kita raw sa butas. Ops, hindi sa butas na yan. Walang 80K dyan. Pero sa butas na ito, kung saan kape ang inilalabas, gising na gising raw ang kita. Yan ang dinarayong coffee in the hole sa Marikina City. Kakaiba ang kapihang ito. Walang pinto, walang bintana. Wala rin mga upuan at lamesang pwedeng tambayan. At ang kapansin-pansin, ang hole in the wall. Sadyang binutasan ang dingding para maka-order at makapag-serve ng kape. Isa si John Michael sa may pakulo ng dinarayong coffee in the hole. Sino ba yung mga owner niyan? Mga introvert ba? Mga ganun. Pero hindi. So it's one of our strategy lang. It's our stepping stone para makilala yung brand namin. Bilang negosyante at coffee lover, pangarap daw ni John Michael na magkaroon ng coffee shop. Pero dapat daw kakaiba. Legit na masarap ang kape at aesthetic ang pwesto. Nitong Marso lang, dream come true na agad. Yung fiancé ko, nagkakilala kami sa isang malaking coffee chain past 2011. Nangangarap kami na one day sana makapagbuo kami ng brand, coffee brand. Nag-search ako ng beverage unique concept. So meron ako nakita sa Italy na wine, pero hindi siya whole, pero may butas siya. So yung wine na yon, doon siya siniserve. Then sabi ko, bakit kaya hindi natin gawin na coffee in the whole? Ang maliit nilang puhunan, dadaanin sa tapang ng kape. So nagsimula kami with small budget lang. That's around 50,000 to 70,000. Then nung kumikita na kami, doon na lang kami nag-upgrade ng mga malalaking machine. Madali lang daw ang pag-order sa kanila ng kape. Pwede nga hindi na magsalita. Kailangan lang pumili ng order na nakasabit sa menu cards. Pindutin ang doorbell at iabot sa butas ang order. Sa butas kung saan umu-order, doon din lalabas ang kape at pwede nang bayaran. Yung concept namin na hole in the wall, it's more on buy one, take one coffee. So nag-focus kami dun sa unique selling proposition namin, dun sa advantage namin, which is the buy one, take one shakerato. Matitikman din dito ang iba't ibang kape mula sa iba't ibang panig ng mundo. So since we are World Coffee, kung saan nag-origin yung mga beverage, dun namin siya pinangalan. Like, we have the buy one, take one Switzerland, which is, the Switzerland is the white mocha. The buy one, take one Espanya. The Espanya is the Spanish latte. Meron ding matcha latte from Japan, caramel macchiato ng Portugal, at brewed coffee na sariling atin. We want to be a coffee brand or a place na magsisync or mag-a-align with other coffee culture in the global. Siyempre, meron din silang original blend. Nagpa-blend kami, ang tawag doon, toll manufacturing. Nagbibigay kami ng certain flavor profile or certain flavor na gusto namin ma-achieve doon sa gumagawa, nagro-roast talaga ng coffee bean. At the same time, non-disclosure agreement kami para naka-exclusive lang yung that bean sa World Coffee. Pero bago masimulan ng pangarap na coffee business, humarap din sila sa iba't ibang pagsubok. Hindi kami naging aligned. So yun yung naging biggest challenge namin so far in putting up the World Coffee brand. So nandun yung naloko kami ng tao, naloko kami ng supplier, but yun nga, as long na wala ka naman tinatapakan na ibang tao, at the same time, focus lang kami sa vision and mission namin, I think magiging rewarding yung ginagawa namin talaga. Para hindi rin mabutas ang kanilang negosyo, tuloy-tuloy lang ang mga pakulo. Actually, kakaiba siya. So, maganda yung concept niya and doon kami nakot yung attention namin na mag-order. Then, yung lasa nga ng coffee, sulit siya sa price na buy one, take one. I'm a person kasi na more on into creamy. So, the coffee is not too strong for me and it's not too really creamy. It's just normal lang and balanced. May kita raw sa butas. Ops, hindi sa butas na yan. Walang 80K dyan. Pero
pero sa butas na ito kung saan kape ang inilalabas, gising na gising raw ang kita. Yan ang dinarayong Coffee in the Hole sa Marikina City. Finish, Santo Niño, Marikina. Dapat nakita ko yun dahil kakaiba daw talaga yun eh. Ay! Ba yun? Ate, ano yan? In-order mo ba yan? Yes po. Dito? May tao ba dyan? Hello po. Ay, may tao. Ito ba yung kakaibang... Ito ba yung dito lalabas ang kape? Yes po, dito po. Ay, kakaiba nga. Kaya nga World Coffee. Kasi ito, kape from Japan. So kung ano yung klase ng kape na makikita mo sa Japan. Ayan, ito, matcha. Switzerland. Ayan, syempre may milk. Espanya. Ayan, so orderin natin tong Pilipinas. 190 pesos. Doorbell tayo. Yan, doorbell na. Abot na natin. Order nga po. Isang order. Intay ka na dito. Sige. Tatawagin mo kaya, sige. After 1, 2, 3. Sige mo, number 1 na. Number 1. Yan, tayo na lang natin. Lalabas na lang dito yung kape. Ilang minuto lang naman yan. Tapos habang naghihintay ka, tignan mo yung iba pang mga pwede mo orderin. Ay na pala. Ang bilis naman. Thank you. Yan na, meron akong World Coffee Pilipinas. Ang pili. Ang kape na lumalabas sa butas. Ayan na. Eto. Welcome po. So, yun yung maliit na butas. Yes po. Basta lahat dyan lang kukuhanin ng order. Yes Kukunin lang po. nila sa labas. So, Ang kadalasang mo-order po dito is yung mga nagda-drive-thru, on the go. At the same time, yung customers namin around vicinity lang po ng, ng place. At saglit lang naman yung paggawa nyo ng coffee. Yes po. More likely, wala pa pong 1 minute na ilabas na po namin yung kape. Yung order. Yes. Galing naman talaga, no? Nakakailang cups kayo a day? A day po, Usually average? Averaging of 60 to 80 cups po kami. A day? Yes. Wow. Mix na po yun with the buy one take one coffees at the same time yung mga blended beverage po namin. Bukod sa masarap na kape, ang isa pang lamang nila sa ibang coffee shop, hindi raw nila kailangan ng maraming staff. Meron lamang silang isang barista at manager, arangkada na ang kapihan. Kumikita na raw ang kanilang Coffee in the Hole business ng 60 hanggang 80,000 pesos kada buwan. Nakakapag-expand kami ng office, nakakapag-expand kami ng mga gamit, facility, naka-invest kami. So, lahat naman ng kinikita ng business namin, hindi namin kinukuha. So, pinaparol lang namin talaga in business para lumaki siya talaga as one organization. Bukod sa masarap na kape, may gusto pang i-share si John Michael sa mga interesadong mag-coffee business. Bet on yourself kasi sometimes the first move is wala kang tiwala sa sarili mo eh. Pero pag pinagkatiwalaan mo yung sarili mo, tinayaan mo lahat sa sarili mo, I'm sure ibibigay mo lahat and don't give up. Ang pagpasok sa negosyo para rin daw lumulusot sa maliit na butas. Kung kulang sa diskarte, pwedeng bumara at di makausad. Kung wala namang paghahanda kapag nakalusot na, pwede rin bumagsak. Kaya anuman ang papasukin negosyo, magplano para panalo.